Ayaw natin na magmukhang torture ang isang reading sa mga bata, right? Kung gusto mong turuan yung anak mo and feeling mo boring na siya, akala mo siguro tamad na siya or nakatulog naman siya kagabi, enough naman yung pagkain niya, pero parang, Mama, I'm bored. It's not because sa totoo lang, it's not about the reading. Minsan, gusto ng mga bata ang reading. Nakapag-boost up pa nga eh. Nagbibuild sa kanilang confidence. Sa totoo lang, sa school, nakuha nung bata, grade 4 na siya, nakuha niya yung rhythm niya or yung motivation niya or yung momentum niya sa pagre-read. Siya pa mag-encourage sa'yo. Meaning, there are mga motivations na hindi natin alam na motivation pala sa kanila and sa atin, it's parang katamaran, parang ang ikse. Ang pwede mong gawin bilang isang parent is, unang-una, hindi agad natuturuan mo sila ng reading. That makuha mo yung loob nila. Dapat na-enjoy nila kung ano yung linalaro. Ano yung ginagawa nyo, connection with the play and laro or activity na gusto nila. I remember still yung tuti ko dati or mga bata sa school, if you have a lesson dun sa gusto nila, one of the gustong-gusto nila is coloring, right? Coloring, paper cutting, pang isa, watercolor, basta may mga activity na mga kulay-kulay, drawing. Tapos, syempre online yon. Parang ayaw ko naman parang feeling ko nandadaya ako ng oras kapag kami ay nagkukulay, minsan may drawing, kaya iniiksihan ko na lang. Pero, bigla akong narinig sa lola na, yes teacher, pagkulayin mo siya, pagdrawingin mo siya kasi gustong-gusto niya yon. So, ibig sabihin, that moment, I realized na, uy, hindi ako nandadaya ng oras. Kasi, yun pala ay gusto niya. Kasi gusto kong paiksayin eh. Yun na yung iniisip natin, di ba? Kailangan na matapos ang drawing, napakawalang kwenta. Itong paper cutting na to, napakatagal. Itong watercolor na to, watercoloring, napakatagal. Nakakaubos ng oras namin, hindi naman siya natututo. Well, that's what in our mind. But for them, it's not. If they are enjoying, marerating sa utak nila na reading is also connected to art. Reading is enjoyment for me. Why? Kasi habang siya ay nag-e-enjoy na hindi natin namamalayan, nare-retain. Try it. And minsan ay ibahan mo rin yung routine na ginagawa ninyo. Minsan mag-start ka na lang ng coloring, yun pala gusto niya rin ng laro. That's why if I have flashcards, ginagawa namin, we're playing cards, tapos bubunot siya. Or kaya they are jumping to the cards, sasabihin ko, where's the sound J? And then they gonna jump. Where's the sound S? They jump. Tayo, boring para sa kanya, parang ang tagal-tagal. But for them, it's not. And isa pa is, keep your sessions short. That's why pag mga 2 to 5 years old or 6, I'm just teaching them 30 minutes. Ang haba na nun. Pag kayo ay mga magulang siguro sa bahay, 20 minutes. Kasi, syempre, sa estudyante. Pero for my son, pag nakuha mo kasi yung momentum niya, pwede mong habaan. Pag medyo hindi okay at boring na sa kanya, pwede nang maiksi 10 to 15 minutes. Depende ngayon sa bata talaga. Ngayon, kung medyo boring siya, change the activity, and kung hindi talaga kaya, make it short. Para bukas, maiksi na naman. Pag nakuha niya naman talaga yung momentum niya, kahit tumagal kayo, okay lang. Basta makuha mo yung motivation niya. Tatandaan natin na learning sticks better when we feels light. Yung magaan. 'Di ba? May pakiramdam tayo na magaan, may pakiramdam tayong mabigat. Pag sobrang bigat, ayaw na natin, 'di ba? Pag minsan na full overload information tayo, ayaw na natin. So, ganun din sa mga bata. Kailangan natin iparamdam sa kanila na ang reading ay hindi siya torture or boredom o boring or mabigat or heavy na trabaho or isa siyang hindi kaaya-aya. Ganun kasi ang tingin ng mga bata kasi sobrang hirap sa kanila. Kailangan kasi nilang pag-connect-connectahin yung mga letter sounds in one word. Imagine, paulit-ulit mong gagamitin yung isang letter sound to the other's letter sound na naman. And imagine it's not just 26 letters ang meron tayo. We have sounds na 40 plus, I don't remember, 42.
Ganon. Ang dami nun, may long sound pa, may double consonants pa, imagine that. But we need to help them in their emotion too before we can build in here, in mind and in their hands or sa katawan nila. That's it. This is Joyly Louise. Always remember, you don't need perfection, just be consistent, be patient, and you will see progress along the way. See you on my next vlog. God bless po sa lahat.